Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kapan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 19 to October 25, 2025. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WC7, letter T. Ronald Balbuena, WZ7, WZ as a zebra. 7 letter T sa iyong thanks donation. At sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin. All the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo ha. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tingnan natin ang iyong energy this week. Lagay nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha, wala sa kanino man, kayo lang. Energy ni Aries this week. Ano yun, universe? Ay, makita nyo yun? Nag-gano siya po. This week. Okay, energy nyo this week. Ang nakikita ko sa'yo dito, energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na gusto mo nang bumitaw sa isang sitwasyon. May mga bagay ka na na-imagine or may mga bagay ka na gustong gawin, gustong umpisahan. Maaaring may mga bagay na gusto mo nang matapos, lumaya dun sa sitwasyon na yon. Nandun ka sa point na may mga imagining ka, may mga gusto ka iisipin mo, sana hindi na ganito yung sitwasyon ko, sana ganun, maging okay na. Kumaga, you want freedom, no? Dun sa sitwasyon na yun. May mga idea, creation ka na may isip. Ako nakikita sa iyo. Yun ang energy mo na nakikita ko sa iyo dito, ha. And also, ang sa iba sa inyo, siguro mas more nyong aalagaan yung sarili nyo. Mas more kayo magiging very careful when it comes sa sarili mo. Siguro, ando ka sa point na iba sa inyo, medyo maglalakad-lakad kayo, mag-exercise kayo, maaaring ganun. Or kung anong care ang gusto nyong gawin sa sarili. Nandun kayo sa point na yun. Yun na nakikita kong energy sa iyo. Tingnan natin ang iyo, magiging idealistic kayo sa this week, eh. Pero ang nakikita ko rin sa dito, magiging, ano ba ito? May konting emotional. Ganun. Ako nakikita sa iyo dito. May konting emotional kang mararamdaman. Parating kay Aries. Anong parating kay Aries? So, iba sa inyo, maaari may nakikita akong pagtulong. Hindi ko alam kung ikaw ang tutulong o hihingi ka ng tulong or may taong tutulong sa iyo or may tao kang tutulungan. Iba dito is naghihintay kayo ng mercy. Ganyan. Naghihintay yung iba ng ay iba siguro there's a charity or maaring may maraming tao or may tao na pupuntahan or parang you're in a place na gano'n. Hindi ko alam kung nag-charity ka ba or may mga tao lang talaga na there's a charity when it comes sa iyo. Pwedeng gano'n. Tingnan natin parating. Queen of Pentacles. Baka may tutulungan ka. Or may nagta-charity ka. Baka gano'n. Ba, dalawang tao to, ah. Dalawa ba yung tao mo? Halatang halata. Halatang halata, yarn. Diba dito may pagka-player, ano? Maaring vice versa tayo, ha? Yan. Parating sa'yo, may lungkot, eh. Merong isang, either may taong kakausap sa'yo, maaring makaka-receive ka ng text, message, or communication with someone na, or news man yan, na ikakalungkot mo.
makakaramdam ka ng lungkot, makakaramdam ka ng depression, makakaramdam ka ng medyo dramatic situation. Basta malulungkot ka raw. Medyo pwede ka maiyak, ganyan. Ganyan sa iba. Or pwede rin na sa iba sa inyo is, this week is may mga moody type situation ka. Ganun. Sala sa init, sala sa lamig, pwedeng ganun. Magiging iba-iba yung timpla mo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Also, parating sa'yo, may babae nakakausap sa'yo. May babaeng kakausap sa'yo na maaari itong babae na to masyado siya emotional pagdating sa'yo. Pwedeng ganon. Or ikaw yung magiging emotional. Pinupuan mo na naman si mami, anak ha. Yun. Parang there's a needy situation. Ako nakikita, parang meron kang hinihiling eh. Meron kang hinihiling na isang simula sa buhay mo. Nandun ka sa point. Kaya ka siguro na, ay, naku, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Hindi yan kinakagat anak. Kaloka ka. Oh, naku, delikado talaga sa iyong baraha. Yun, nagkakaroon ng needy. Pwedeng someone is needy, nagiging needy sa'yo, or maybe you are needy. Babae o lalaki ka man, maaring may mga needy situation ka na naiisip, no? Or nararamdaman. Ganun. Diba sa inyo, ano to? Problem when it comes sa pera, business, or trabaho, stability. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. May mga pagsubok ka to na tatahakin, no? Dito, sa'yo. Iba sa inyo, may mga ano kayo, new idea, new project, situation. Ako na nakikita sa iyo, mga bago. Yan. Ako nakikita. Pero bakit nalulungkot ka talaga? Noon ko pa nakikita yan sa iyo, iba sa inyo nalulungkot. Tingnan natin, dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Aris. Ay, ganun. Okay. Dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung mapanghinaan ka ng loob. Yung iwasan mo siguro yung pag-aalala, ganyan, pag-aalala, ma-anxiety, ma-stress, malito. Yung hindi ka makapag-decide o may mga bagay na hindi mo kayang harapin. Yan, iwasan mo rin na yung hindi mo isipin din yung sarili mo, no? Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay na harapin mo na. Kahit kinakagat ka nakailangan. Kasi ikaw lang hinihintay nito. Ng sitwasyon na to, no? Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa sarili, or paghihigpit sa pera, paghihigpit sa sarili, iniinom, kinakain, hindi mo alagaan yung sarili mo. Also, yung mga pangako na hindi mo matutupad, umiwas ka na lang. Pag nangako ka at hindi mo natupad, wag mo nang ulitin. O kaya yung mga tao na mahilig mangako na hindi naman natutupad, wag mo nang kung paulit-ulit, wag mo nang pagbigyan, di ba? Nasa sayo 'yun, decision mo 'yan. Yan, iwasan mo yung maging possessive, ganyan, or a person who is possessive. Mga conflict, mga tao hindi same page sa'yo, maging makasarili, o yung mga tao makasarili, mga puot, galit, iwasan mo yun. Hindi pagkakasundo, iwasan mo yung pagkakaisa. Hindi pagkakaisa, iwasan mo yun. No, yung nakikita ko sa'yo dito. Pagbababaya, isa rin yun. Pagpapabaya, iwasan mo rin. Pwedeng pagpapabaya sa relasyon, pagpapabaya sa sarili, pagpapabaya sa pera, pagpapabaya sa any situation, iwasan mo. No? O yung mga tao na pabaya. Tingnan natin ang ano. Uy, anak, hindi pwede yan. Nakakala naman, nakakaba ka talaga eh. Tingnan natin ang iyong money. Gumin. Money ni Aris. May mga bagay na harapin mo na ha. Anak, hindi pwede. Sinisira. Dami oh. Sila ba dami? Ano ba dami? Doon.
Tingnan natin yung pera ni Aries. Aries, money this week. Yung mapanghinaan ng loob, iwasan mo rin. Okay. Dami naman. Nagreklamo eh. Okay, when it comes sa money mo. When it comes sa money mo, marami sa inyo na kahit nagkakaroon kayo ng problema sa pera nyo, pilit kayong nagpapakatatag kasi medyo may pagkamataas din yung pride ng iba. Pilit kayong parang nagaano kayo na, no, hindi, okay lang ako, ganyan. Marami sa inyo. Hindi naman lahat siguro. Pero there's a person, ako na nakikita na gano'n. Ma-pride pagdating, no? Kahit na alam na hindi na nagkakaroon na ng lungkot pagdating sa pera, ano pa rin sila. Andun pa rin yung nagpapakatatag o ano pa rin sila na hindi, okay lang, ganyan. Ganun talaga. Okay lang naman, ganun naman talaga ang buhay, di ba? Yun. Mataas lang yung pride ng iba dito sa nakita ko dito. Pagdating sa pera, stuck to eh. Stuck. Ako nakikita. May stuck situation, maaari iba sa inyo, may mga business kayo, may mga pinapalakaran kayo. Pinapalakaran. Basta malaki man o, may pagka-boss kasi iba. Kaya nakita ko, there's a boss situation. Maaring may mga business kayo, malaki man o maliit yan, may meron kayo ano. Yun nga lang, medyo stagnant siya sa iba, or sa iba naman, sa pagdating sa pera, stagnant talaga siya. No? Kumbaga, on and off siya yung pera nyo. Minsan meron, minsan hindi. Minsan okay naman, ganun. Na iba dito walang pera. As in, walang pera. Yun na nakikita ko dito. Yung iba ha, kasi there's a failure situation eh. Baka this week, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga mangyaring failure situation when it comes to money ha. Mag-ingat ka na lang. You need to decide very carefully. Mag-focus ka daw sa pera mo. No? Kailangan mo magkaroon ng controlling kasi pwedeng magkaroon ka ng dissatisfaction when it comes sa money mo. Stuck talaga siya. Ingat lang. Nasa iyo naman yan, pera mo naman yan. Ayan na nga. Ito na nga, Iba sa inyo, hirap sa pera, homeless. Yan. Kumbaga, paano na kapag may mga dumating na disaster? Paano na yon? Mag-ipon ka ng pera. Iba dito, stress kayo. May mga stress situation ka na pinagdadaanan. Iba sa inyo, may mga, pagdadaanan daw kayo. Kumbaga, there's a challenge. Ako na nakikita sa'yo dito. Pero, syempre, wag kang hihinto. Kasi, challenge nga kumbaga, di ba? Mapagtatanggupayan mo yon. Pero, syempre, nasa sayo pa rin yon. Kaya kailangan dito, you need to be organized. No? Yan. Ang nakikita ko rin dito is may pagtulong. Maaring mahihingi ng tulong, may tutulong sa'yo, or may itutulungan ka. May mga darating o may mga pagsubok pa na more na darating na pwedeng ika-stress mo. Or maiba sa inyo is mga manakit ang inyong ulo, manakit ang kaiisip, maaring ganun. May mga frustration, ako na nakikita sa'yo. Iba sa inyo is kulang kayo sa tulog o kailangan nyo magtulog. Medyo na may pressure situation ako na nakikita sa'yo, no? Yun ang nakikita ko. Pero may mga sitwasyon daw, hindi naman lahat. Pero when it comes ito, nasa sa'yo yung solusyon. Mag-focus ka lang. Tulad ng sabi ko, di ba, mag-focus ka lang at magkaroon ka ng controlling. Tandaan mo, you are the authority of your life. Ang sinasabi dito. Mag-ingat ka, no? Kasi this is a storm. Natural disaster. Ano mga natural disaster? Mga problema sa buhay. Pwedeng bumating yung bagyo, problema, disappointment, intense, sorrow, iyak, conflict. Yung mga di ba, natural disaster or natural na nangyayari. Basic situation in life. Yung mga depression, stress.
Yan, iba sa inyo may mga lungkot na mararamdaman talaga, feeling alone, feeling sad, feeling abandoned, feeling walang nakakaintindi sa kanila, ganyan. Feeling na binubuli, mga ganyan, kung ano man yung sitwasyon na yan, ano. Kasi andito rin si stress eh. Yan, kumbaga, ang daming pagsubok na pinagdadaanan. Pero ang sinasabi dito, nasa sa'yo daw yung solusyon na to, oh. Alam mo daw sa solusyon mo, kung magpo-focus ka dito, diba? Kung titingnan mo, inaalok ka naman ng bagong sitwasyon eh. Pero, kung mag-i-stay ka dito, tanggapin mo. Pero, nasa sa'yo daw yung solusyon na to. Kailangan mong humakbang. Kailangan mong gumawa ng paraan. Diba? Kasi itong natural disaster na to, alam mo yun yung, di ba kapag ano paulit-ulit yan, kung titingnan mo siya, ganyan na nag-blow siya. Maaring kung nangyari na to noon, paulit-ulit na lang hanggang ngayon, bakit ganun? May mga sitwasyon din na nadadala ka ng nakaraan. May mga sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan dito sa stress mo. Iba sa inyo, nagkakaroon na kayo ng insomnia, migraine, o may mga bagay na pinagsisisihan mo o nalulungkot ka, may mga deep unhappiness, feeling hopeless, may mga anxiety, depression kayo, nagkakaroon ng burden. Yun ang nakikita ko sa inyo. Ingatan nyo na lang. Basta, ang sabi dito kasi, you have an idea to change your life. Kasi iba sa inyo is, pwede siya sa next year, or pwedeng by this month, or after a month, 1 month, there's a new journey ka natatahakin. Pero you need to decide kasi nandito rin siya. May mga sitwasyon kasi na kailangan mong harapin. May mga sitwasyon na you need to think. This is the time to think. No, may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng choices. Yun yung harapin mo. O ano man na maging painful choices man yun. At least na-pursue mo yung gusto mong gawin in life. May mga bagay ka rin kasi na tinitimbang. Alam mo yun, tama ba? Dapat ba? Kailangan ba? Ganyan. Maaring nahadon ka rin sa sitwasyon na nabibiingkot ka ng in a middle situation, pwedeng ganun, na kung sa relasyon niya, nasa gitna ka, may dalawa. Di ba? Sabi ko, may dalawang tao, di ba? O kaya naman, naiipit ka ng isang sitwasyon, pwedeng ganun. In any situation in life. Kasi hindi maganda yung card mo. Pero sana hindi ikaw to ha, kasi medyo malungkot nga naman. Arigato naman, God bless.